So mga sangkay, alamin po natin yung update ngayon dahil naghahagilap na po ang otoridad. Nasa Taal Lake na, pinaghahanap na po mga sangkay yung mga sinasabing nawawalang sabungero. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto, may update po tayo ngayon mga sangkay kasi naroon na po sa Taal, no, pinaghahagilap na ngayon itong mga sabungero. Kasi ayon po sa report mga sangkay, dito daw po inihulog. Dito daw itinapon. Ayan po yung mga otoridad ngayon na naghahanap mga sangkay, mga expert po ito. Ay, ewan ko, mga diver ba ito or miyembro ng Coast Guard. Ayan, makikita po natin lahat mga sangkay. Yung, ewan ko paano nila ginagawa yan. Kasi, kung ganyan lang po, na para lamang po silang namamasyal dyan, malabo po yan. Kasi nasa ilalim po yan ng lawa eh, di ba? So, yan po mga sangkay. Okay. Ayon po dito, isasagawa ngayong araw. Sinagawa na nga. Hindi, mali yung sinabi. Isasagawa. Isinagawa ngayong araw ang paunang pagsisid sa Taal Lake. Okay. Para hanapin ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay Department of Justice Assistant Secretary Clavano. Ang operasyon ay isasagawa katuwang ang Philippine National Police o CIDG at PCG at Philippine Navy. So tulong-tulong po ito mga sangkay, no? Doon po sa Talisay, Batangas. Kasi napakalaki po nitong lawa mga sangkay. Kitang-kita po ito doon sa Tagaytay. So, ito ngayon ang ginagawa, no? Okay. Ngayon, mga sangkay, ito may video. Tingnan natin. May kaunting alon din pala itong lawa eh, no? Akala ko nakaano lang siya, naka-stuck lang po yung tubig, naka-stagnant lang. Gumagalaw din pala. So, napakalaki po niyan mga sangkay na kanilang susuyurin ngayon. Sana may development po dyan. So, tingnan po natin ang report. Eto. Sabi dito, nakatakdang simulan. Actually, sinisimulan na po ngayon ang pagsisid sa isang bahagi ng Taal Lake upang ma-recover ang posibleng mga nawawalang sabungero. Bandang alas 10 ng umaga nitong Huwebes, sinimulan na nga po kanina ang nasabing operasyon sa pangunguna ng technical divers ng Philippine Coast Guard. Samantala, nilinaw po ni Clavano na ang gagawing pagsisid ay magiging depende pa rin sa lagay ng panahon. So, yan po yung update natin. Mga sangkay, ang sobrang nakapagtataka pa po dyan, yung nakaraan, mga sangkay, na nag-announce po yung Vivox na puputok daw anytime itong Taal Lake. Kung kailan naman naghahanap mga sangkay, saka po nagdeklara ng ganon. Pero syempre, kung ano man po yun, ang makakalaban po nila dyan mga sangkay,
ang Marcos administration. Kasi ngayon, mga sangkay, talagang puspusan po ang paghahanap dyan. Ngayon, magre-react lang po ako, mga sangkay, kasi ito, mayroon pong sinabi dito itong si dating PNP chief na ngayon ay Senador Bato de la Rosa na may payo daw po siya kay General Torre. O, panoorin natin. Maaari niyong pwedeng sabihin o advice man kung mamarapatin po ninyo kay Chief PNP Torre ngayon sa ginagawa po nila investigasyon? Well, they should dig deeper into their investigation at establish an airtight case against the perpetrators nitong krimen na ito. Dahil I am sure, kahit sino man siguro, hindi ba naniniwala na itong 34 na mga sabungero ay will just vanish in thin air at napakagaling na pagkagawa. Hanggang ngayon, wala tayong makitang body of the crime. Exactly, guys. Sobrang totoo itong sinasabi ni Bato, mga sangkay. Sobrang galing po talaga ng pagkakagawa. Hindi po biro, mga sangkay, yung kanilang pagtatago na ito na up to now, mga sangkay, wala man lang pong nakitang kahit man lang pong boto. Kaya nga, hindi tayo nakapag-file ng murder case laban doon kinapatidungan et al. Ang na-file lang na kaso noon ng CNDG ay... Wala. Masasabi ko lang, mahihinang nila lang sila. 'Di ba? So, sabi, pinapaliwanag kasi ni Bato, mga sangkay, na kaya daw wala pong na-file na mga kaso kasi nga po masyadong matindi yung pagkakatago, mga sangkay, ng mga impormasyon. Hindi. Mahinang nila lang po talaga kayo. Ngayon lang po, nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi nga po, nakita nila na itong si General Torre at ang Marcos administration, mukhang katiwa-tiwala, mga sangkay, sa mga ganitong klaseng confidential. Ano ba tawag doon? Sobrang ano na ito, mga sangkay, na mga impormasyon na inilabas eh. Matatawag ba natin itong pinakamalaking issue ngayon sa Pilipinas? No? Na ngayon, nakakaladkad nga po yung pangalan ni Atong Ang. Ngayon, sobrang, ewan ko anong nangyari last administration, bakit hindi po nila ito nagawa ng pamamaraan? At that time, mga sangkay, sinasabi nila, sila yung magaling 'Di ba? Pagdating po sa peace and order, sila daw po yung magaling. Pero, bakit pagdating dito, wala po silang nagawa, mga sangkay? Ano ba yun? Pinindot ba sila ng kung sinong makakapangyarihang tao? Serious illegal detention at kidnapping ata ang nakaso nila. So, malinis na pagkatrabaho ito, Ted. Malinis sa pagkatrabaho. Actually, may punto, mga sangkay. Malinis ang pagkatrabaho. So, hindi basta-basta lang mangyayari randomly, kundi well-planned, well-organized, well-orchestrated, and well-funded itong krimen na ito. Sa part na yan, I agree, no, with Bato de la Rosa. So, dapat ayusin ng PNP para mabigyan ng hustisya yung mga nawawalang mga sabungero. Actually, maganda yung advice niya. Pero ito yung tanong ko lang kay Senator Bato de la Rosa. Bakit hindi po sila nag-dig deeper nung panahon po ni Tatay Digong, which is kontrolado po nila yung buong bansa? Kasi sabi po niya dito, they should dig deeper into their investigation and establish airtight case against perpetrators nitong... So bakit hindi nila ito ginawa noon? Ganun ba sila kahihinang nila lang? O pati sila nakakontrol? Ito ay tanong lang, mga sangkay. Kasi, di ba nga po, bakit kailangan pang dumating sa Marcos administration ganun katagal, mga sangkay? Wala man lamang po silang nabit-bit. Wala man lang, kasi at that time, mga sangkay, di ba, sumabog yung nawawala daw nga po itong mga taong to. Guys, hanggang nun lang. Hindi po natin nakita, mga sangkay, na sineryoso ito ng government noon. No? Kailan lang nagseryoso na hanapin ito? Panahon po ni Marcos. Buti sana kung kahit nga isang tao lang 'di ba? Eto, mga sangkay, 34
At ayon po sa report, hindi lamang talaga 34 ito. Mas mataas pa daw po yung bilang. So bakit sila Senator Bato de la Rosa noon, tila baga wala pong, ito, klaro naman po mga sanggay, di ba? Wala po sila halos ginawa. Pambihira. So ngayon, umabot pa po 2025 kay PBBM pa. Kailangan pang isikreto kasi mabigat nga daw po yung kalaban. Sobrang bigat daw po talaga. Ay nako. Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, mahahanap ito mga sanggay? Ano po ang inyong opinion din kay Senator Bato de la Rosa? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.